Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay 24 ng Mayo, May 24, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 37 na ng umaga, 6:37 ng umaga. Medyo natanghalian tayo. Ulit tayo ng mga 10 minutes. Hindi bali, maikli lang itong title ko. Biyernes po ngayon, Biyernes, at medyo makulimlim. Nais ko lang talakayin itong Larry Gadon found guilty of gross misconduct. Ayan po ang title ko ngayon na tatalakayin kasi nabasa ko nung isang araw na sinintensyahan siya ng Supreme Court, unanimous decision na siya ay found guilty of gross misconduct. Si Larry Gadon po, at mayroong siyang fine na 150,000 pesos. Yan po. At saka kasama dyan sa gross misconduct yung disbarment niya. Opo. Pero nung una ata, na-disbar na rin siya 2 years ata o 3 years o in-adjust ng Bar Association, Philippine Bar Association, ginawang 3 years. Ay ngayon ay na ata ito lifetime na ito itong disbarment niya. Pwede niyang i-contest pero I do not care, sabi niya. Ayan po. Wala na siyang pakialam, sabi niya. Anyway, sabi niya ay pambata lang yan. Yung mga bar o board rating, pambata lang yan. Pag matanda na, ay wala na yan. Totoo naman, pag ikaw ay umabot na ng 40 o 45, mas mahalaga yung sinasamahan mo o yung pakikisama mo sa trabaho. Yang mga board rating na yan ay sa umpisa lang yan. Ito po ang mga nabasa ko kagabi, kung ano yung 6 daw yun pero ito lang ang nababasa ko perjury, yung mga kaso niya, number 2, yung makes accusation based on hearsay. Hindi niya biniripay, pero pinipilit niya na mayroong gano'n. At ito nga yung Supreme Court TRO about Sereno was fabricated. Yun po ang natatandaan ko na pinipilit niya ay hindi pala totoo yun. At marami po ang naniwala dun sa kanya na si Sereno ay TRO ng Supreme Court. Ayan po, kaya guilty talaga siya. Pero bago ako magtuloy-tuloy ay nais ko munang pasalamatan po itong batch number 2 ng mga natin, yung subscriber. Ito po sila, salamat po sa inyong lahat, si Pussycat, si Doris May, si Antonino Ronel, si Ebi Cumpio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, John Antan, Jose Labier Niabot,
Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hincio, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Jibis Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mabon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Maru Daan, at saka si Manuel Tiwa. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako ay masigasig na nag-vlog po araw-araw. Ito po ang mga vloggers naman na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan o panoorin. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Picchay, Kapihan ni Art Tatago, Damjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila, at yung sinasabi nila ay nakikita ko na totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito po kasi ay patungkol ito sa yung impeachment ni CJ Sereno, Chief Justice Sereno. Patungkol po ito. Itong topic ko ngayon. Larry Gadon found guilty of gross misconduct. Kasi kung matatandaan nyo po, under Duterte administration ay isa ito si Larry Gadon na masigasig para i-impeach si Sereno. O nag-testify pa ata siya. Ayan po. Ngayon, ang naghabla po sa kanya ay yung IBP. Opo. Kasi nga ay parang lumabag siya sa code of conduct ng mga attorney. Ayan po. O sumobra yung pagsasalita niya. Opo. Pero ito actually, ikikwento ko lang po sa inyo, no, si Sereno hindi po na-impeach. Hindi. Nag-umpisa lang na naghain yung mga justices. Pumunta po sila doon sa lower house at doon sila nagsalita o doon sila naghain ng kanilang complaint kay Sereno. Yun po ang ginawa nila doon. Na sa palagay ko ay kung talagang dadaanin sa botohan, mahihirapan sila na i-impeach. Lalo na doon sa Senado. Opo. Kasi ang rason po kasi ng mga kasamahan niya, hindi ako ginagalang. Yun ang mga rason nila eh. Oh.
Senior ako, sabi niya, pero parang hindi ako ginagalang. Ay, hindi naman po basis yun eh. Hindi basis yun para i-impeach mo yung isang tao. Personal na basis yan. Opo. Kaya nakikita ko na gusto lang talaga ni Duterte tanggalin si Sireno. Kasi nga ay Chief Justice po yun eh. Opo, na appointed naman ni Noynoy Aquino. Yun talaga ang gusto nilang tanggalin para maisagawa nila ang kanilang kagustuhan. Yun po, para lang po yan doon sa Senado na hinawakan ni Duterte ang Senado na nag-suggest si Pacquiao. Kaya itong si Pacquiao, mangangampanya ako, hindi na ibubuto ito eh. Nag-suggest si Pacquiao na bakantihan yung posisyon ni Leila de Lima. At ang dami po nila, 16 senator ata sila eh. Pinatalsik nila si de Lima. Ngayon, habang pinatalsik nila yan, alam ko na mangyayari. Ito si Duterte, aabuso kako ito. Aabuso ito. At yun na nga ang nangyari. Kung hindi sana nila pinaburan na ganun, adi sana yung Parmali, hindi tayo babayad ng 9 billion na babayaran na yan ng mga tao na wala naman atang na-deliver yung Parmali. Oh. Ano pa? Kung hindi nila sana pinaburan si Duterte, ay baka hindi namatay yung 30,000 na mga tao. Ayan po eh. Dahil nga ay naging diktador na si Duterte. At ito nga, lalo na ito nung napatalsik nila si Sireno. Ulitin ko ang complaint lang po nila Teresita de Castro, sila po yung nagsalita doon sa Kongreso po eh, na hindi ako ginagalang, sabi niya eh. Ay, bakit ganyan kako? Oh, bakit ganyan ang complaint niya? Ay kahit na sinong tao, pwede magsalita yan. At nangyayari po yan sa bawat opisina. Depende sa pakiwari ng tao. Oh, marami na po akong pinagtrabaho na opisina, ay ang dami pong ganyan. Pero hindi po grounds yan para tanggalin yung tao. Kasi pananaw lang yan eh. O opinion lang yan eh. Ganun po. Pero, dinagdagan nila nung yung hindi raw nag-submit ng salin si Sireno. O hindi makita yung salin niya sa UP. Nagturo siya yan sa UP eh. At bilang professor siguro o guro dyan sa UP, ay obligado na mag-submit ka ng salin kasi nga government service po yan eh. Yearly po yan. Ako, naranasan ko yan. Yearly. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo na parati kong sinusulat doon sa dyaryo noon, sa comment section ng dyaryo. Ang dami kong nilalabanan doon. Sabi ko, ako ay nagturo din eh. Pero walang pira dyan, kako. Walang pira po dyan sa pagtuturo. Bakit hahanapin nyo pa kako ng salin yan? Na 12 years ago na nangyari yan. Oh, bakit hahanapin pa? Oh, wala pong, bilang isang guro, alam ko na mahirap mangurakot o maging kurap dyan sa pagtuturo. Wala nga pong pira dyan eh. Ngayon, kung ang tao ay naka-assign doon sa personnel department siguro, doon, mayroon siguro. Pero kung ikaw ay nagtuturo, paano ka makapagkurap? Oh. Yan po ang sinasabi ko doon. Pero pinilit nila eh. Ang sabi nila,
na alam ko yan ay galing kila Kalida o kila Duterte na hindi pa nagsubmit yan. O hindi pala siya nagsubmit ng salin, ay tanggalin natin yan. Ayan na nga. Dahil lang doon. Kaya nga ako hanggang ngayon, china-challenge ko ano ang napatunayan nila nung hindi nagsubmit ng salin? Wala. Napatunayan ba nila na nagkurap si Sirino dahil lang doon? Wala. Ngayon, kung ang salin na hinahanap nyo o ang hinahanap nila Duterte ay yung nagtatrabaho sa BIR o sa custom, pwede pa siguro. Kasi naandyan ang corruption Kahit na nga mga janitor dyan yumayaman ata Kasi sila dyan dyan sa BIR at saka dyan sa custom. Hindi ba? Bakit ang isang guro ay hahanapin nyo ng salin? Ito, ikikwento ko lang po sa inyo. Nung ako po ay nagturo dyan sa college, dito po sa Zambales, nagturo po ako ng engineering, mahigit 5 taon. Ay, pag sa umaga nagkakasalubong kami, ang batian namin dyan ay kumusta na? Ang isasagot nung kasalubong mo, ito, kanya, wala tayong pera, sabi niya, itong sahod natin hindi makapagpatayo ng bahay. Ayan po. Iyan po ang mga sagot. Yung sahod natin dito kanya sa college and universities yan ay hindi makapagpatayo ng bahay. Ay totoo naman. Wala mga bahay. Kaya nga pag pinapasubmit kami ng salin namin, ay ang sabi namin, wala kaming isusulat dyan. Hindi na kami mag-submit. Pinapatawag kami ng personnel department. Ang sabi nila ay maawa naman kayo sa amin. Sabing ganun. Maawa kayo sa amin. Kahit na wala kayong isulat dyan. Kasi blanco lahat Kasi nga walang bahay Ano ang property? Wala May tricycle ay bulok pa. Ayan. O may kutsi na bulok. Mga second hand. Ayan lang po. Pero wala talagang bahay. Ayan po. Ano ang isusulat doon? Wala. Kaya ayaw na namin mag-submit. Pero ang sabi ng personnel sa amin, mag-submit kayo kasi requirement yan. Ayun. Every January o February nagsusubmit po kami. Ngayon ay ito kay Sirino, yun ang ginamit nila. Yung hindi siya o nakaligtaan niya ata mag-submit ng salin. Pero nga ang sabi ko diyan, kung aalis na ang tao sa university o sa state university o college hindi na talaga magsusubmit yan. O kaya kung nagpa-part-time na siya doon sa kabilang kumpanya, hindi na magsusubmit kako yan. Kasi nga ay ayaw na niya ayaw na niyang magturo kasi nga maliit lang ang kita po diyan Maliit lang ang kita. Ayan po. Yan ang sinasabi ko diyan. Pero pinalaki na nila ng pinalaki yung issue. Hanggang ang nangyari po diyan ay sila na ang nag-decide. Yung mga Supreme Court Justices na napakamali po yan. Mali. Dapat ang magtanggal po sa Supreme Court Justice ay ang Senado lang po sa pamamagitan ng impeachment trial. Nagiging hukom po ang Senado temporarily para husgahan yung mga justices o kung sino man yan na ihahabla dyan. Temporarily, they will act as a
quasi-judicial function. Ayan po. Iyan po ang nasa konstitusyon natin na hindi nila ginawa. Ang nag-complain ay sila Teresita Castro na membro po. Marami sila yan. Hindi ko lang matandaan sino eh. Sino-sino sila yan eh. Sila ay membro po ng Supreme Court Justices po sila eh. At sila na rin ang humusga. Saan po kayo nakakita ng ganyan? Yung nag-complain, sila na rin ang naghusga. Tinanggal nila si Sirino. Ayan po. Hindi ba? Yung tao na nag-complain sa'yo, siya na rin pala ang magiging hurado. Mayroon bang ganun? Hindi po. Pero nangyari nga yan sa panahon ni Duterte. Dahil nga si Duterte noon ay talagang all-powerful na siya eh. Si Trillanes nga eh, kamuntik din pinadakip yan eh. Kasi nga ay hindi raw makita yung application niya sa pardon. Pinardon ni Pinoy ata yan, unang kongreso, ay nawawala na yung mga papilis. Tignan nyo yung mga kalukuhan na yan. Hindi ba? Mabuti na lang at magaling sumagot si Trillanes. Kung nawawala ang papilis ko kanya, ang una niyong sitahin, yung kustodyan ng mga papilis. Ay kisyo daw na nag-transfer na ng opisina, maraming bisis na nawawala daw yung papilitos. Ayan na nga. Pero nung hinuhuli si Trillanes, ang iniisip ko noon, kasi advance po ako na mag-isip eh, pag pinayagan kako ito ng Senado, uubusin sila yan. Lahat sila, pati sa bahay nila, huhuli na sila yan kako. Wala na wala nang check and balance eh. Mabuti hindi pinayagan ng Senado. At binabati ko doon si Soto at saka si Ping Lacson. Sila ang humarang eh. Hindi ba? Kasi nga, walang official na order ng judge. Yun ang hinahanap nila. Galing lang kay Duterte ang order. Hindi ba? Kaya nga, diktador na nga eh. Umaakto siya na diktador. At ito nga, kaya nagkaganyan si Larry Gadon. Under po ito kay Duterte ha. Hindi under kay Marcos ito ha. Although natauhan siya ni Marcos, siya ay sumusunod sa kumpas ni Duterte. Kaya na-impeach po natanggal si Rino. Ayan po. Pero binalikan naman siya ng mga grupo ng mga abogado. Yan nga, yung IBP. Idinimanda naman siya. Ayan si Gadon. At ayan nga, natalo siya. Disbarment at saka yung magbabayad siya ng 150,000 pesos. Pero sabi niya, I do not care, sabi niya, doon sa disbarment. Opo. Ay kasi nga, maganda na nga ang posisyon niya ngayon eh. Maganda na eh. Ginawa siya ni Marcos Tacuan eh. Ano ba yun? Yung poverty alleviation advisor ata yan. Kung ano yan. Pero punta na po ako dito sa Bible verse na isi-share ko po sa inyo. At dahil po, yan ay corrupt witness o false witness po yan si Gadon eh. At ang dami po tao na naiinis dyan. Opo, ito po ang masasabi ko dyan. Proverbs 19:28. A corrupt witness mocks justice, and a wicked mouth swallow iniquity. Ayan po. A corrupt witness mocks justice. Niluluko lang niya ang justice system natin. Niluluko niya. At ang Biblia po, accurate po ang mga salita. Accurate po. Hindi mo pwedeng palitan yan o bawasan yan o sitahin yan. Kasi accurate po eh. Ulitin ko lang po since na ito si Larry Gadon ay false witness o corrupt witness o ungodly witness, he mocks justice, yung justice system po natin o yung judgment.
Ayan po. Niluloko lang niya. Totoo ba yan o hindi? Ay, totoo po yan. Sabi nga niya, I do not care. Hindi ba? Oh. And a wicked mouth swallow iniquity. Ang ibig pong sabihin yan ay kinakain niya o nilulumon niya yung mga kasalanan. Hindi ba? Yung mga pagsisinungaling ay yan ang almusal niya. Opo, ang ibig sabihin po niyan, tinignan ko po sa mga interpretation ng mga pastor ang ibig sabihin niyan ay bali wala na sa kanya yan. Yung mga iniquity na yan o yung mga kasalanan na yan, yung pagsisinungaling. Sa umaga pa lang kanya, yan ang almusal niya. Ay totoo siguro yan, ay kasi nakasulat Ngayon, kumuha pa ako ng isang version, sa Proverbs 19:28, ito yung New International Version. Ito po the ungodly witness is scorn judgment. Scorn judgment. And the mouth of the wicked devour iniquity. Ayan po para maliwanag po tayo. Scorn means parang pinapagalitan niya yung decision o yung judgment ng korte. Scorn o inaalipusta niya. Ayan po. Kanina ay max justice. Ngayon naman, scorn judgment. Pero parehas sila na yung sinaswalo nila, yung mga o inaalmusal nila o kinakain nila. Bali wala yun. Normal lang sa kanila yung mga pagsisinungaling. Ayan po. Ang ibig sabihin ng swallow iniquity. Ito po Proverbs 6 verse 16 hanggang 19 ay ito po ang nakasulat. Babasahin ko po. At ito po ay talagang tumpak na para kay Larry Gadon. At ito, ginagamit ko na rin ito kay Duterte dati. At ang dami po nagre-react, ang dami po nagla-like. Opo, ginagamit ko na po ito lalo na doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Totoo po ang pangalan ko doon na ginagamit ko, totoo. Opo. At yung pangalan ko rin sa opisina ko, totoo po yun. Opo. At mayroon pa akong isang alias na ginagamit. Pero wala na. Iniwanan ko na kasi nga binubura nila ayaw ko ng ganun na buburahin mo yung ang hirap kong mag-type. Pinaghirapan kong i-type tapos buburahin lang nila. Ito po Proverbs 6 verse 16 hanggang 19. Ito po there are 6 things that the Lord hates. 7 that are abomination to Him. Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil, a false witness who breathe out lies, and one who sow discord among brothers. Ayan po. Ito ang kinasusuklaman po ng Diyos at abomination sa kanila. Ito, 7 na ito, a lying tongue. Yan, una muna yung haughty eyes. Yan, parang mapagbalat kayo yan a lying tongue. Yan, sinungaling, hindi ba? Hands that shed innocent blood. Ayan po, yung mga pumapatay. Yung hindi na dinadaan sa korte, yun nga, yung extrajudicial killing. Ayan po, o kaya ay yung nakagalit mo lang ay kinuan mo na, sinasaktan mo na o pinapatay mo na. Ayan po, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plan. Yan. Nagkuhan sila
nagtulong-tulong sila yung Supreme Court Justices, pinagtulong-tulungan nila si Sirino. Yan nga, no? A heart that devises wicked plans. Ay wala namang ibig sabihin yung complaint nila hindi ba? Inuulit-ulit ko lang hindi raw sila iginagalang. Ay ano yun? Mabuti sana kung sinabi nila na ayang kurap yan. Pwede pa. Yan, nagkamal ng pira yan. Ay hindi Si Duterte po, yung huli na kuwan natin sa Parmali ay nagkamal po at yun ang babayaran natin from ang utang po natin bago siya nagsimula si Duterte 6 trillion pesos bago siya nagsimula. Nung umalis siya ay ang utang na ng Pilipinas ay 12 trillion pesos. Na yan po ang babayaran natin. Kasi nga naging diktador hindi ba? Feet that make haste to run to evil. Ang ibig sabihin nito, yung paa daw o mga paa na madali maghasik ng lagim. Naghahasik kasi ng lagim mabilis daw yung paa na maghasik ng lagim. Yan po At ito, a false witness who breathe out lies. Ayan na nga, si Gadon, hindi ba? Nagsisinungaling siya, alam niya, pero pinipilit niya. Ayan po false witness who breathe out lies. And one who sow discord among brothers. Ayan po. Bigyan ko lang ng emphasis yung a false witness who breathe out lies. Ayan po. Galit na galit po ang Panginoon dyan. Kaya alam ko ito si Gaton na darating ang araw ay parurusahan din po ito ng Panginoon. Ayan po. At ito po ay hindi katulad doon sa Kilaragos na nagtestify sila na napilitan lang sila na pinirsa sila ni Aguirre, hindi ba? Kasi nga papatayin daw sila o kakasuhan sila kaya napilitan sila, pero nirikant na po nila. Ayan po ang example po ng false witness who breathe out lies, pero nagsisi na sila. Ay kasi nga alangan naman na forever nang nakabilanggo si Dilima, hindi ba? Konsensya po nila yan. Cargo de konsensya po nila yan. Opo. Ang sabi ko nga noon ay hindi ka ko aabutan ng 7 taon yan. At yun na nga ang nangyari. Kasi ang sinasabi ng mga Duterte supporters, mabubulok daw sa bilangguan. Ay hindi ka ko, may Diyos May Diyos po kako. Baka abutan lang yan kako ng 7 taon, maiiba na ang takbo ng Pilipinas. At yun na nga ang nangyari. Hindi ba? Kasi si Trillanes ay 7 taon nanalo si Pinoy. Si Noynoy Aquino, 7 taon din nakabilanggo kako yan. Nakalaya, pinapunta na ng Amerika at nagpa-surgery. Hindi ba? Ay bakit sasabihin nyo na si Dilima mabubulok sa bilangguan, mga bayaran kayo kako? Mga bayaran kayo. Kaya yan ang sinasabi nyo kasi bayaran kayo. Hindi nila masagot At yun na nga po ang nangyari. Isa-isa nag-recant na yung mga false witness. Bakit ko naman sinasabi po yan? Kasi doon sa doon sa hearing po, doon sa Kongreso, nakikita ko nauutal nauutal at nabubulol. Yan po ang mga nakasulat sa Biblia na kung ganun ang mga witness, the words cannot pass through their truth. Sa ilong po dumadaan Hindi ba? O kaya ayaw magsalita talaga. False witness po yan. Ayan po O sige po at sana tayo po ay may natutunan. Dinadalangin ko po na sa ating pakikinig ay paboran tayo ng Diyos, nabigyan tayo ng wisdom. Yan po ang aking panalangin at muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.